dahil bukod sa ating Sunday service na pinaka-special para sa Lord, meron din po tayong special occasion na celebrate yung ng ating baby shower sa mga bagong mom na si Mary Rosa saka si JC. So, bago po tayo pupunta sa ating celebration sa shower party, bibigyan muna natin ng pinakamagandang service ang ating Panginoon kasi siya naman ang rason ng ating mga blessing sa ating mga buhay. Kaya salamat po at nakadalo tayong lahat. Amen. Let us give the best clap offering to the Lord. Birthday pa ni... Ay, yun! Birthday pa ni Kuya Ray. Oh my God. Double celebration tayo. Ayan.
Father God, nandito po kami sa araw na ito, laying down our pride and arrogance and confess our need for you. Iniaalay namin ang aming mga pangangailangan sa iyong pangalan at ikaw lang ang sinasamba namin. Kung wala ka, Panginoon, Ama, kami ay wala. Turuan kami kung paano kasambahin ng buong transparency. Punuin mo kami ng iyong Espiritu habang ibinubukan namin ang aming mga bibig sa pagpupuri sa iyo. Ito ay hinihingi namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Diba po tayo? Diba po tayo sa John 1:49. Sabi ko dito, Life was in him, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, yet the darkness did not overcome it. There was a man named John who was sent from God. He came as a witness to testify about the light, so that all might believe through him. He was not the light, but he came to testify about the light. The true light, who gives light to everyone, was coming into the world. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Good afternoon. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa presensya ng Panginoon. Salamat sa iyong presensya ng iyong hapon. Meron tayo ng baby shower party mamaya. Ako po ay ignorante dito sa mga bakay. Kasi sa Pilipinas wala ng baby shower doon eh. So kaya hindi na siguro nila naabutan yung lampin talaga na maglabak ng lampin. Kasi yung mga nanay ngayon, ano na eh. Tayaper na ginagawa. Lampin talaga, diba? Lampin talaga ginagawa. Big kiss, mayroong dami. Yung mga sako ng harina ginagamit namin. Oh, katsa. Talaga, abutan ko ba yun. Pero ngayon, hindi na talagang high-tech na yung mga ngayon, pati pag sa mga bata. Dito ko nalalaman, ano ba yung baby shower? Bakit merong shower na yung bata hindi pa pinanganak? Sabi ko siguro mga na yan, hindi ko ba? Yung pala, yung baby shower pala, yung palang parang yung support mo doon sa soon-to-be mother na mga anak at provide ng mga tips sa kanilang mga yung pala yung baby shower. Ihanda yung mga gamit na para sa bata na darating. In preparation for the baby to come. Yes. Baby shower pala. Dito lang ako natuto ng ganun pala baby shower. But anyway, mamaya hapon saksya. Mamaya pagkatapos sa saksya natin itong party. Alam mo, sister, ito ba yung panganay mo? Panganay mo? First na po ba? Pinagpala ka talaga ng Panginoon. Hallelujah. Panganay na anak. Lalaki pa. Blessing ito eh, kasi ang buhay ay hindi atin. Pag ibigay ng Diyos ang buhay na yan, tiyak yung buhay na yan. Ang sabi nila, yung mga ngaral na ang buhay ay walang katiyakan. Baliktad. Ang buhay ay tiyak na tiyak. Tiyak na tiyak ang buhay, kapatid. The fact na mayroong ipinanganak dito sa mundong ito, kung ikay bata na pinanganak sa mundong ito, asahan mo na along the way kasama mo ang Diyos. Hanggang sa katapusan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, siya ang simula at siya ang katapusan. Amen. Amen. Amen.
Magduda ka na mga kapatid sa anumang bagay, huwag mong pagdudahan ang Diyos. Tiyak ang Diyos mga kapatid, napakatiyak ang Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng buhay ng Panginoon, may kakayahan talaga ang Diyos no matter what happened to your life mga kapatid. Kahit ano pang daanan ng buhay mo, ang Panginoon talaga ay may kakayahang itawid ka doon sa katapusan. At alam natin, si Kristo ang simula at siya ang katapusan. Amen? Ang katapusan sa ating daman ay si Kristo. Kasi siya ang simula eh. Siya ang simula. Pagtapos natin doon kay Kristo, babalik na sa umpisa. Kasi we are created a spiritual being. Tandaan niyo yan mga kapatid. We are not created a physical being. Sapagkat ang totoo natin, tayo ay espiritu na binigyan lamang ng katawan. Yung katawan natin ay isang forma na binigay sa atin, pero tayo ay espiritu. Binigyan lang tayo ng katawan sapagkat created na tayo katulad sa Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi tayo create na mayroong laman at dugo. Nung isa na tayo lumabas sa kamay ng Panginoon, spiritual na tayo. Kaya lang binigyan ka ng forma, lalagyan kumbaga. Itong lalagyan ito, matapos doon kay Kristo, sapagkat nagsimula na kay Kristo. Si Kristo ang anak ng Diyos, mga kapatid. Spiritual man talaga si Kristo. Hallelujah. At ang bawat isa ay napakapalad po natin. Napakapalad talaga ng tao. Sapagkat ang tinawag na anak ng Diyos, kasama ka doon. Kasi ang unang anak ng Diyos na nakita natin si Kristo na katong tao. Walang iba yung katawan niya, walang iba sa atin. May bahagi ka sa tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tinatawag na anak ng Diyos yung mga hayop, mga aso doon. Hindi tao. Di ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ito yung dapat magrema sa ating mga puso, mga kapatid. Kasama ka doon. Sa Word na yun, sapagkat yung Word na yun ay naging tao. Walang kaibahan sa ating mga laman. Pumasok sa salaman ng tao, kapatid. At itong tao ito ay tinawag na anak ng Diyos, tinawag na Kristo, which is in the beginning with God and was God. Ibig mo, sa umpisa pa, Diyos na siya, kapatid. Pero nakadesign siya, nabigyan talaga siya ng katawan. Pagdating ng tamang panahon, according to Galatians chapter 4, verse 4, when the fullness of time has come, si Kristo ay pinanganak na tao sa pamamagitan ng isang babae. Pagdating ng tamang panahon. Hallelujah! At ang bawat isa ay bahagi dyan sa Kristo na yan, sapagkat ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, tayo ay nilikhang kasama kang Kristo, kay Kristo, bago palikhain sa libutan. Biro mo yun? Sabihin natin, Pastor, totoo ba yun? Na before the creation of the world, we are created in Christ. Yung sinabi sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pwede magawa yun. Yun ang revelation. Kung wala kang revelation, wala kang spirit of revelation, wala yun sa'yo. Wala talaga sa'yo yung salita na yun. That we are created in Christ before the foundation of the world. Meaning, wala pa sa libutan, kasama ka kay Kristo. Naalala niyo si Job, yung tinanong ng Diyos. Ulit, nais ko ka-refresh sa inyong mga kaisipan nito mga kapatid. Hindi magtanong ang Diyos kung hindi totoo. Nung tanongin ng Diyos si Job, Job, saan ka ba? Sabihin mo sa akin kung may pag-uunawa ka pa. Saan ka ba nung aking itayo ang pundasyon ng sanlibutan? Hindi itanong ng Panginoon yun. Kung hindi totoo si Job naroon. Ang sabi niya kung saan yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, before the foundation of the world, we are with Christ. Hindi lang natin nalalaman noon. Nawala sila sa ating hinabak, nawala na sa ating kaisipan. Kaya ang purpose ng Revelation is recollection, mga kapatid. The book of Revelation ay, kung babasahin mo, manumbalik kung sino ka noon. Kaya nga, ang book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. It is not the revelation of Antichrist na palagi natin narinig ngayon. Sa halip na ang aklat ng revelation ay revelation of Jesus Christ, Antichrist ito na yung narinig. Amen pa ba? Hallelujah, party tayo doon. Saan ka, Job? Nung nais ko lang ano ito, kasi bibisyawan tayo ngayon eh. Ang ating pag-usapan na ito po sa buhay. Mayroong life giver. At ang life giver ay ang Diyos. In Him was life. According to John chapter 1, verse 2.
And in Acts chapter 17, buksan yung mga Bible kung may mga Biblia kayo mga kapatid. Ating susundan yung sinabi ng John chapter 1 verse 4. Hallelujah. In Acts chapter 17, praise the Lord. Ito po sinasabi rito mga kapatid, verse 24. God who made the world and all things in it. Hallelujah. Amen. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay. All things are God. Ang lahat ng bagay ay sa Diyos at kasama ang tao dito mga kapatid. Kaya kanina sabi ko, kung ikay pinahanap sa mundo ito, restasyon mga kapatid. Kaya kang itatawid ng Panginoon kahit anong klaseng buhay meron ka. Amen. Ako ba'y naniniwala 100% na lahat ng tayo luluhod talaga? Sapagkat ako'y naniniwala sa Panginoon, hindi dahil sa aking kakayanan. Walang kakayanan paniwalaan ng Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng kakayanan na ako'y manampalataya sa Kanya. Because according to the Scripture, faith is a gift from God. Yes. Isang kaloob. Kasama sa buhay natin na kaloob ng Diyos. Amen? Birthday ni Bro, talaga nababalan natin. Napakapalan. Siguro hindi nyo marinig ito, hindi pa nyo ito narinig. Sapagkat ang palaki natin narinig, puro condemnation, puro judgment. Sapagkat ang nakita natin yung mga ginawang kasalanan ng tao. Hallelujah! Hindi natin alam na ang lahat ng kasalanan ng tayo bayad. Amen po ba? Si Kristo ay nagpako sa krus, ibinuhos niya kanyang buhay upang bayaran ang kasalanan sa buong mundo. Bayad na tayo kapatid. Kung totoo na ang pananampalataya ay isang kaloob, isang gift mga kapatid, darating sa buhay ng taong mananampalataya talaga siya at siya'y lulugod sa laman ng Panginoon. Amen. Ako'y natuwa nga nito ang aking anak. Ako'y kilala ko, walang ibang nakakilala sa mga bata, kundi tayo mga magulo. Amen? Mula nung sila ay nung maliit pa, pinanganak sila hanggang ngayon, nung lumaki sila. Lalo na ako mga kapatid, ako kasama nila. Hindi ko sila iniwan. Nung ako'y nakulong for 12 years, wala pa akong paglabas ko, ipanganak na sila, Francis na si Elisaro, at kasunod na itong dalawang lalaki. Hindi ako kailanman humiwalay sa kanila. Kaya ang ibig ko sabihin na nasubaybayan ko ng buhay mula nung sila bata pa hanggang paglaki. Kilala ko ito. Kilala ko ito mga kapatid. Pero talagang pagdating ng tamang panahon, talagang nangusap ang Panginoon sa kanya. Hindi ko ito pinipilit. Ito'y makinig ka sa akin ha. Makinig, hindi. May pananampalataya ako na sa tamang panahon. Ang mga anak ko ay talagang kakabigin ng Panginoon. Si Elisaro, napaka-rebellious ang si Elisaro. Hindi ko siya inanawala siya dito. Napaka-rebellious si Elisaro. Pero ngayon, nung unti-unti na siya ay nagkaedad, nakita ko yung kanyang pagiging matanda, pagiging panganay sa kanila. So hindi mo lang pilitin. Hindi mo pilitin yung mga bata. Darating talaga sa punto ng bata mga kapatid na magkaroon siya ng self-realization na kailangan niya Diyos. Amen. Hallelujah! Yun ang nangyari kay Jairus. Nung napakinggan niya yung last Sunday natin na service dito, the Lord is my shepherd, nag-usap daw ang salita ng Diyos sa kanya. First time na kanyang buhay na umiyak siya, umiyak. Ganun ang nangyari sa akin, ako'y tinats ng Panginoon doon sa loob ng bulungan mga kapatid. For 2 hours na-encounter ko sa Diyos, kaya ito yung pinanghawakan ko, Panginoon, totoo, genuine yung aking karanasan sa'yo. Nung ako'y baguhin mo, Panginoon, doon sa loob ng aking kubol, doon sa bulungan. 4 na oras na-encounter ko sa Panginoon, grabe, umuwas ka ng buhat talaga, nakita ko sa Diyos na parang tumutusok sa aking mga puso. Parang binunot yung mga malaking pako sa aking puso, mga kapatid, yun ang naramdaman ko. Kaya pagkatapos ng 4 hours sa encounter na yun, para akong bagong tao sa Panginoon. Iyak ako lang iyak. Hindi naman ako kasi, brother, hindi kami tinuturuan umiyak. Ang sundalo, hindi ka pwedeng umiyak, mga kapatid. Kung sundalo ka, turuan ka talagang hindi ka umiyak. Iiyak ka doon sa bundok, kung yung operasyon.
Wala ka ng bala, iyak ka? Hindi kasi nalaniyak. Pero nung ako naman naging talagang napakadali kong paiyakin mga kapatid sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat wala na nga eh. Nabuksan ka na sa spiritual mong identity. Yung totoo mong pagkakilanlan, nabuksan ka na, ito pala ang totoo. O sa sandali na ma-realize mo na kailangan mo, Panginoon, iba ang pakiramdam mo sa puso mo, mga kapatid. Now, andito sa Acts chapter 17, ang sabi niya, God who made the world. Ito'y confirmation, mga kapatid. Alam ba kayo, hindi lumabas lamang katulad ng mga sinasabi sa paralan. Lumalabas through evolution. Di ba yan ang tinuturo sa atin? From tiny particle doon sa dagat, nag-evolve yung bagay na yun, at naging buhay. Hindi po. Ang Diyos ay, siya nag-create sa lahat ng bagay. Ang sabi niya dito, God who made the world and all things in it, saying that He is the Lord of heaven and earth. Praise the Lord. Itong salitang ito, kung wala kang spiritual na pangunawa, walang mga malaga ito. Pero kung mayroon kang spiritual na mga mata, napakasarap sa salitang ito. Sapagkat sinabi ng Biblia mga kapatid, He is not only the Lord of heaven. Kaya nga, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come on earth, as it is in heaven. So yung kanyang pagkahari, ibigay mo sa langit mga kapatid. Ang pagkahari ng Panginoon hanggang sa lupa. Sapagkat walang buwang ang sanglibutan ito na wala ang Diyos. Hallelujah. Even the heavens of heavens cannot contain that. According to Solomon, mga kapatid. Ang mga langit at ang lahat ng mga langit, hindi kayang sisidla ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit ano siya kalaki, ang Panginoon ay nasa tao. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi na tingnan mo mga kapatid, sabi dito, sabi niya, God who made the world and all things in it. So kasama ang tao, sapagkat lahat ng bagay siya may gawa. Kailangan mag-remind sa inyong mga puso na kung totoo na siya may gawa sa lahat ng bagay, siya sinimulan sa lahat ng bagay, so may kasigumuan ang lahat ng bagay. Amen. Sapagkat hindi kailangan mabibig ng Diyos. Nasa proseso pa tayo ngayon. Huwag mong i-judge ang Panginoon. Sapagkat nasa proseso pa pa. Ang buhay ng bata na sa tiyan ni Sister Maros, mga kapatid. Hallelujah, nag-develop yung bata niya, yung tiny life niya na sa tiyan ni Sister Maros. Nakialam ang Diyos niya. Basahin mo yung 139 ng Psalms. Yung mga bagay na napaka-intricate na mga bagay, mga kapatid, pinakialaman ng Diyos. Yung bata na nasa tiyan ng mga nanay, pinakialaman ng Diyos. Siya daw nagdugtog-dugtog sa mga bagay na yun doon sa loob. Amen? Kung walang intervention ng Panginoon, hindi lalabas yung bata na sa libutan ito may buhay. Pero mayroong intervention ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa bawat buhay na darating sa mundong ito, sabi niya, He is the true light. Yung binasa natin kapatid kanina. He is the true light that lighted every man that cometh into this world. Hallelujah. Ang sabi niya dito, Moya, ating balikan yung ano na yun mga kapatid. God who made the world and all things in it, praise the Lord, saying that He is the Lord of heaven and He is the Lord of earth. So, Panginoon sa siniputan ito. Yung Lord kasi mga kapatid can also be understood as governor. Siya ang Panginoon, siya ang gobernador. Hindi lamang doon sa langit, kundi maging dito sa lupa. Pero Pastor, nakikita natin yun ng buluhan. Sa Pilipinas, grabe ang bulong. Maraming mga bagay na hindi maganda sa libutan. Sige lang mga kapatid. Kasama ito sa proseso ng Diyos. Kasama ito. But at the end of the day, ang lahat ng bagay, ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 3, alam kong inyong pamilya niyo itong versikulo ito. Ecclesiastes chapter 3. Ito, yun mo, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi ng ano mo tayo, maplas mo dito. Sabi niya, to everything there's a season and a time to be focused on the death. Mayroon ka lang pagkakataon natin. At sa verse 11, ang sinabi diyan, He will make all things beautiful in His time. Amen. Gawin niya ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang itinataktan pa. Hallelujah.
Kaya sabi dito, seeing He giveth to all life. So life giver ang Panginoon. Ang ating title dito, life giver ang Diyos. God the life giver. Siya nagbigay. Tayo ay mga recipient naman ng kaloob na ito. Hallelujah. Mayroong nagbibigay ng buhay. At kung may revelation dito sa iyo, sure ka kung totoo ang Diyos ang nagbigay ng buhay ng tao. Sigurado tayo mga kapatid sabat napakasiguro ang Diyos. Hallelujah. 2 Peter chapter 1. Nais kong basahin ito. 2 Peter chapter 1 mga kapatid. Verse 19. We have also a more sure word of prophecy, unto which ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place. Katulad na katulad sinabi sa In Him was life, and the life was the light of men. Na sa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang liwanag ng lahat ng tao. Hallelujah! Yung kasing liwanag, pwede natin unawain na guide. Naalala mo yung pagkakamanakan ng ating Panginoon? Yung mga wise na mga tao na nakita sila ng liwanag, yung wise men, mga kapatid, from the east, hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo sapagkat nakita na yung liwanag. At yung liwanag na yun, siya nag-guide sa kanila. Saan sila nila sa liwanag na yun? Doon sa panahon ni Kristo. Ito ang nangyari sa lahat ng tao. Si Kristo ang liwanag ng bawat isa. At ay kagaya ng Panginoon doon sa Kanya. Amen? Sapagkat ang lahat ng tao ay magtatapos na doon sa Kanya. Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 19, we have also a more sure word of prophecy, unto which you do well that you take heed, as unto a light that shines in darkness or dark places, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Saan daw ang bituin na ito mag-arise? Sa puso ng bawat isa. Kaya yung dark place, mga kapatid, kung ating tingnan sa Biblia, ito'y symbolic lamang. Yung sabi niya, and the light was the light, in Him was light, and the light was the light of all men. And the light shines in darkness. Ano ba itong ibig sabihin dito? Verse 5. And the light shines in darkness. Ang Biblia, mga kapatid, napaka-emphatic ang Biblia, mga kapatid. Sabihin niya, ang light na ito ng ibang kapatid si Kristo. Sapagkat yung light at darkness, si Christ at saka si Adan. Hallelujah. Symbolic lang kay Adan at kay Kristo. Nung sabihin niya dito sa John chapter 1, pupunta na ako sa John chapter 1, mga kapatid. Babalikan natin yung acts natin mamaya. Praise the Lord. Salamat pala na nakasama natin si Sister Norm ngayon. Salamat Sister Norm at sila si Brother. Kasama natin yan sa muli. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Welcome kayo po. Brother Kibir. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Sa lahat mga kapatid, welcome kayo lahat. Praise the Lord. Ang sabi nito sa chapter 1 verse, atasan mo natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Yung word na yun, nalagay nyo sa inyong utak, sa inyong mga puso, na yung word na yun ay nagiging tao. Sa verse 14, John chapter 1 verse 14, na ang word na yun, sinabi ng Biblia, which was God. Which was with God, and was God. At ang word na yun, nagiging tao. At siya ang anak ng Diyos. Hallelujah. So ang anak ng tao, ang tao ay anak ng Diyos. Bakit sa Biblia mayroong mga tinatawag sons of God, mga kapatid? Na-encounter niyo ba yun? Yung term na yun? Mga anak ng Diyos. Ano kaibahan mo kay Kristo? Parehas sila mga anak ng Diyos. Kaya lang, ang mga tao patungo pa doon. Nasa proseso pa ang tao sapagkat si Kristo ang ating Father. Si Kristo ang ating kumbaga hulmahan, kumbaga sa Bisaya. Ang lahat ng tao ay nagkukonform kay Kristo, kapatid. Upang tayo ay magiging katulad kay Kristo, mga anak na tunay na Diyos. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Susugan natin itong verse na ito, mga kapatid. Sabi niya, all things were made by Him. Sino daw? Si Kristo. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Hallelujah.
And in Colossians chapter 1 mga kapatid, He was before all things. Wala pang lahat ng bagay, nandun na si Kristo sapagkat siya ang may gawa. Amen? Kaya nga, kung magsabi mo na si Kristo yung tao lamang na natural, katulad sa atin, so paano siya nagawa ang mga bagay na ito? Ang sabi ng Biblia, before all things, doon na si Christ. Sinabi niya sa mga Israelita, before Abraham was, I am. Wala pa si Abraham, nandun ako. Sabi ni Kristo, nandun na siya because he was with God. That was God. And all things were made by Him. Sabi niya, and without Him was not anything made that was made. And in Colossians, mayroong purpose sa kanyang mga ginawa mga kapatid. Colossians chapter 1. Ang sabi niya dito sa verse 16, kung hindi ko nagkamali, ang sabi niya dito, praise the Lord. Sabi niya, for by Him were all things created, and that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones and dominion or principalities or powers, all things were made by Him and for Him. Narinig niyo yun? Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Hindi para sa kaaway, hindi para sa impyerno, hindi para sa ano pang mga bagay, kung lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. In Revelation chapter 4 verse 11, sinabi nila doon mga kapatid, it is thy pleasure that thou hast created all things. Kaligayahan ng Panginoon, na-create niya ang lahat ng bagay. Hindi pa tayo kaligayahan ng Panginoon ngayon, sabagat nakita pa niya yung ating mga buhay. But at the end of the day, ito palagi kung ano nasa proseso pa tayo. Pagdating ng Panginoon, panahon mga kapatid, maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat yun nga, ang Panginoon ay kailanman hindi mag-fail sa buhay ng tao. Sabi niya sa verse 4, in Him was life, but the life was the light of men. Pastor, itong light of men ba lahat ng tao? Kasi ang sinabi ng Biblia, in Him was life, and the life was the light of men. Masabi ba natin na siya ang iwanag sa lahat ng tao? Opo. Bakit? Sabi sa verse 9 mo, He was the true light that lighted every man that comes into this world. Siya ang totoong liwanag na nagliliwanag sa lahat ng tao na dumating sa mundong ito. Kasama yung bata niyo, kapatid. Kasama yung bata niyo. Si Kristo magliliwanag doon. Hallelujah. At magliliwanag sa bata niyo. Kahit nandiyan pa siya sa tiyan mo. Si Kristo nagliliwanag sa bata niya. Wala daw tao na dumating sa mundong ito na hindi liniwanagan ng Panginoon. Kaya in Him was life, and the life was the light of all men. Ano ba yung light, Pastor? Ang light is consciousness. Ang light is understanding. Amen? Light is a guide, illumination. Kumbaga, ang ating mga kaisipan, mga kapatid, ang ating pag-uunawa sa lahat bagay. At the end of the day, maging katulad sa pag-unawa ni Kristo. Why? Sapagkat tayo ay create kasama kay Kristo, mga kapatid. So we have that mind of Christ. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, in Him was life, and the life of Christ is the light of all men. The understanding of Christ, the consciousness of Christ, the wisdom of Christ, atin yan. Sapagkat we have that mind of Christ, hindi pa lamang natin sa ating mga buhay. Ang totoo natin kaisipan, it is true that we are created in the image and likeness of God. At yan ang sinabi ng Biblia. So kaisipan natin mga kapatid na totoo, hindi kaisipan natin. Ang kaisipan na totoo ng tao ay kaisipan para ni Kristo. At darating na yan. Darating talaga na yung lahat yan. Ngayon, para bang malabo pa ang lahat ng ating mga pangunawa, napakalabo po mga kapatid. Sapagkat nandito pa yung kaisipan ni Adan. Si Adan pa ang nagpapatakbo sa atin. At alam niyo naman si Adan mga kapatid, hindi siya susuko. Sapagkat nagpanggap siya na siya ang Diyos ng katawang ito. Amen? Tingnan mo sinabi mo sa kay Lucifer. Sabi niya, how thou fallen from heaven was the son of the morning, how thou cut down to the ground. Sapagkat nakat siya sa ground, sapagkat sabi niya, gusto kong tumaas pa sa Diyos. Gusto kong itaas ang aking upuan, taas pa sa Diyos. Yun ang kaisipan ni Adan. Sapagkat si Lucifer ay si Adan, hindi si Satanas. Tandaan niyo yan mga kapatid. Tandaan niyo yan. Si Lucifer ay hindi si Satanas. Si Lucifer ay si Adan. Hallelujah. At ang kaisipan na gusto siya tumaas sa Diyos.
Hindi nagrema sa kanyang isipan yung sinabi ng Panginoon. Create tayo sa kanyang buhay at sa kanyang larawan. Pero ang Diyos ang nagawa. Amen? Ang gusto na doon sa pero maging katulad siya sa Diyos sa sarili niya gawa. Kaya gusto niya itaas sa kanyang upuan. Ganon ang kaisipan natin. Pero kaiba ang kaisipan ni Kristo. Amen? Ang sabi ni Kristo, when I be lifted up, I will draw all men unto me. Ano yung lifted up ni Kristo? Kung ako ay may pako, siya lang gusto niyang tumaas sa Diyos. Si Kristo iba. Gusto niya mapako. Sapagkat kung mapako daw siya, sabi niya, I will draw all men unto me. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. At sabi nito mga kapatid, in Him was life, and the life was the light of men. Nilagay niyo yun sa iyong isipan. Ang totoo natin kaisipan ay si Kristo. Hindi pa lang dumating talaga sa sukdulan na mapasa atin yung kaisipan ni Kristo sapagkat buhay na buhay pa sa dadating mo. Pero nasa posisyon tayo lahat. Ang sabi niya, and the light shines in darkness. Again, itong light is symbolic kay Christ, and darkness is symbolic kay ano nasa Revelation? And the light, palitan mo yung light na si Christ. And Christ shines in Adam. Sapagat sinabi ng Biblia, and the light shines in darkness. Darkness is just a symbolic of Adam, mga kapatid. And that's symbolic of Christ. Now, ang sabi ng Biblia, and the light, which is Christ, shines in darkness. Amen? Magliliwanag talaga siya niya sa buhay ni Adam. Subalit hindi na unawaan ni Adam, kapatid. Hallelujah. Yan yung verse 9, verse 5. Tingnan mo. Yan yung verse mga kapatid. And the light, which is Christ, shines in darkness, which is Adam. But the darkness comprehended it not. Hindi na unawaan ni Adan, mga kapatid, yung nagliliwanag pala si Kristo sa kanyang buhay. Sa ibang salin, yung comprehended is overcame it na. Ang ibig sabihin, ang darkness hindi talaga magmawagi against sa light. Talo talaga siya. Madidipit talaga ang darkness, mga kapatid, sa light. Kasi ang Biblia, bakit dito sa King James, sabi niya, sa verse 5, and the light which is Christ shines in darkness, which is Adam, and the darkness, Adam, overcame it not. Ibig sabihin, talo talaga siya. So, totoo yung sinabi doon sa 1 Corinthians 15. Lahat ng pamahalaan, lahat ng mga bagay na salungat sa karuban ng Panginoon, pasusukuin ni Kristo tilagay sa kanyang panahon. Because, ang sabi ng Biblia, for He must reign. Sapagkat kinakailangang maghari si Kristo. Hallelujah. Daanan ko yung verse na yung mga. Sabi niya, and the light shines in darkness, which is Adam. Ito yung revelation. Ito pala yung kalagayan natin ngayon. Ang liwanag ay nasa tao. Ang liwanag na si Kristo ay nasa tao, mga kapatid. At siya nagliliwanag sa buhay ng tao. Subalit hindi natin naunawaan. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat ang further revelation sa Scripture, ang tao ay hindi magwawagi against sa liwanag na ito. Mayroon bang makakatalo, bro? May makakatalo ba sa liwanag? Kahit siguro sinong tatanungin na, mayroon bang kadiliman na magwawagi against sa liwanag? Kasi ang kadiliman ay nagwawagi, mga kapatid, habang walang liwanag. Yeah, in the absence of light though, Pastor. Yes, in there's the absence darkness. of light, darkness eh. Yeah. Pero pag nandiyan lang light, ma-dispel ang darkness, kung may light na. At ang Biblia, sabi niya, ang liwanag na ito ay nasa inyo, nasa atin. Unti-unti siya nagliliwanag sa ating mga buhay, mga kapatid. Bakamat ang iba hindi maniniwala ang Diyos na ito, ang Kristo ito, ay nasa tao. But in 2 Corinthians chapter 14, sabi niya, in truth, God is in you. Hallelujah. Kasi wala kayo ibang buhay, He was life. And the life was the light of all men. E sabi doon sa Acts chapter 17 mo, in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. So kinakailangan nasa Kanya ka. In Him we live. Bakit ang buhay ka ngayon? Sabi sa Kanya ka. Hindi lang natin alam. Amen po ba? Ignorante tayo mga kapatid eh, na meron po ng Diyos na sabi na sa atin. Akala natin, lumapas tayo sa sabibutan ito dahil sa ating mga magulang. Hindi, mayroong life giver talaga. Mayroon talaga mga kapatid.
At kung totoo ang life giver ay Diyos, lahat tayo ay uuwi doon. The end of all flesh is Christ. And after the end of all flesh, mga kapatid, magkikita natin na there is no more death. Wala na kamatayan. Question ako, Pastor, doon sa sinabi mo na si Adan, yung si Lucifer. Pero kasi na-confuse ako doon sa, di ba, sa, yung iba kasi nagsasabi na si Lucifer is the morning star. Oh. Pero sa NIV, inalabas nila yon na morning star is si Lucifer, pero ang morning star is Jesus Christ also sa Revelation. Oh. Diba? Sige. So, ano ba yung totoo doon, Pastor? Ang NIV kasi, ang sabi doon, nabasa ko yung ano na yun, post na yun, doon, yung pinost mo. Nabasa ko yun, at kanya diniscourage sa mga tao na huwag basahin ni NIV. Sabagat ni NIV, dami ko lang. Totoo yun. Totoo yun na maraming mga terminology sa Biblia na hindi nag-appear doon sa NIV. Why? Sabagat ang NIV kinuha niya yung original. Ang word ng Lucifer is not from the original, kapatid. Wala sa original ang word ng Lucifer. Sabagat ang Lucifer is a Latin word. Ang totoong word dyan is Hillel. Ang Hillel is Hebrew word. Sabagat ang Old Testament nga was written in Hebrew. Di ba yun ang pagkasulat sa Old Testament? Ang New Testament is written in Greek. Bakit mayroong Lucifer? Na Lucifer is Latin word. Naka-insert doon. Sa panahon ni Jerome. Nag-translate ang Biblia sa Latin Vulgate, doon na pumasok yung word ng Lucifer na yung kapatid. Nung wala sa original. Yung original Kaya wala ang ang NIV, Lucifer. hindi na niya sinulat ang word ng Lucifer. Isang Biblia lang ang sumulat sa word ng Lucifer, mga kapatid. Ang New King James Version na. Sa lahat ng Biblia, King James Version lang ang sumulat ng Lucifer. Tama yung sinabi mo na morning star is Christ. Kaya sabi nung nag-post na yun, malito ka raw, mapariwara sa iyong pananampalataya sapagkat ang sabi nila, ang Lucifer, ang morning star ay si Christ. Ibig sabihin, si Christ ay naging Satanas. Ganon na lang po na, pero hindi ganon kapatid. Hindi napakaliwanag yan. Iba yung word na loses came from Si Adan is morning star. Oh, Kasi yeah. yung Hillel ay morning star yun. Okay. Si Christ also is a morning star. Kaya nga, kung ating pagkontrahin itong mga bagay na ito, na si Adan pala ay morning star, si Christ ay morning star din. Yeah. Pero pagkagamit sa morning star kay Christ, bright and morning star. Doon sa chapter 22 ng Revelation. He is the root of David, the bright and morning star. Yeah, ito yung Pastor sa Revelation 22, verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Kaya nga, si Kristo ay bright and morning star. Hindi niya natin pwedeng, ano yung Biblia mo kapatid? So dalawa sila morning star, pero Pero Jesus dalawa, Christ. may morning star, sapagkat si Adan ay morning star. How art thou fallen from heaven? Yung bright and morning star, kailangan hindi siya bumagsak doon sa garden, kapatid. Hindi. Sapagkat bright and morning star siya. Si Christ yun. But the morning star, sino ilalagay doon sa garden ng Eden, mga kapatid? Adan. Si Adan. Si Adan ang tagapamahala sa garden ng Eden. Hallelujah. Doon yung sinabi, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Hindi heaven na physical, kundi yung garden of Eden, mga kapatid, sapagkat kung saan ang Diyos, langit yun. Nung panahon na hindi pa bumagsak ang tao sa kasalanan, magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagdating. Hallelujah. Praise the Lord. Now, yung morning star, bumagsak doon sa garden. At yun yung sinabi, how art thou fallen from heaven? Kasi yung garden na yun, mistulang langit, nung wala pa ang tao, hindi pa nagkasala ang tao, sapagkat kasama nga nila ang Diyos doon sa garden. Kasi kung saan ang Diyos, langit yung kapatid. Heaven is not a place. Heaven is not a place. Ang langit ay hindi lugar. Kundi ang langit ay isang kalagayan na kasama mo ang Diyos. Sapagkat kung saan ang Diyos, langit yun. Amen. Amen pa ba? Amen. Kung saan ang Diyos, langit yun. At ang sinabi ng Biblia, Adam and Eve were walking with God in the cool of the day. Doon sa Garden of Eden. Kasama nila ang Diyos doon. Pero sa isang pagkakataon, bumagsak si Adan doon. How art thou fallen from heaven, O Hillel,
morning star or light bringer. Yun yung sinabi ng Biblia. Pero ang King James, dilagyan ng Lucifer. At ang good na Lucifer, mag-research yung kapatid. Sina-challenge mo kayo. Mag-research kayo. Marami tayong nadaya kayo mga kapatid. Sapat tinanggap lang natin as gospel truth yung mga pinagtuturo sa atin ng church. Maraming mga hindi totoo na itinuturo sa atin. Hallelujah. Mag-research kayo. Hindi ko sinasabi mga kapatid na naku po, hallelujah, napakalalim ito bro. Yeah. Hallelujah. Pero Sa Biblia, ito na lang, para mayroon tayong kunting mga kapatid. Sa Biblia, mayroon dalawang Adan. Amen po ba? Amen. Mayroon dalawang Adan. Kung mabasa niyo yung 1 Corinthians 15, nandoon yung first Adam and second Adam. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, the first Adam is from the earthly, and the second Adam is from the Lord of heaven. So maliwanag, ng second Adam is si Christ. Pero ang first Adam is from the earthly. And God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. So si Adam yun. Ang unang Adan ay nagmula sa lupa. Ang pangalawang Adan ay nagmumula sa langit. So yun yung dalawang Adan. Dalawa rin silang star. Morning star ang star. Si Adan. Kaya bumagsak si Adan doon sa Garden ng Eden eh. Sa Bible, dalawang aklat lamang mga kapatid ang mabasa natin na nagtatakil about Lucifer. Lucifer na naging Satanas. Yun ang turo sa atin ng hindi ko pupus na i-offend yung ating mga religion mga kapatid. But we cannot go against the truth. Hindi natin pwedeng kalabanin ang katotohanan kapatid. Hallelujah. Dalawang aklat lamang sa Biblia nagtatakil about Lucifer, Satan. Sapagkat yun ang ating paniniwala noon. Ako noon. Doon sa aking religion, doon sa aking religion noon ako elementary pa. Tinuturo na sa amin mga kapatid na si Lucifer at Satanas. Hanggang lumaki tayo, nagkaroon tayo ng religion na talagang malaliman na napag-ano ng religion, ganun pa rin ang paniniwala natin. Sapagkat yun ang tinuturo sa atin. Pero nung ating palang tingnan ito, malalim na pagtingin, napaka-questionable pala itong mga bagay na. Tinanggap natin as gospel truth, sapagkat akala natin na totoo itong mga nagsasabi sa atin mga kapatid. Sapagkat yun naman talaga tayo eh. Pero kailangan handa tayo na buksan ang ating mga kaisipan. Handa tayong buksan ang ating mga pangunawa kung mayroon pang nais ipaunawa sa atin ng Diyos. Sapagkat tingnan niyo mga kapatid, the truth shall set us free. And you shall know the truth, and the truth shall set us free. Bakit nakagapos pa ang tao ngayon? Ibig sabihin, hindi pa natin naabot yung buong katotohanan mga kapatid. Sapagkat kung ang katotohanan ay nasa atin na, it will set us free. Amen po ba? So inahamon kong bawat isa mga kapatid. Doon sa Ezekiel chapter 28, may tinatakil doon about Satan, about Lucifer mga kapatid. Nasabi ng Biblia, inilagay siya doon sa garden. Hallelujah. Almost perfect siya. Yun ang turo sa atin. Perfect siya na ilagay doon sa garden. Until that day, na-found out ng Diyos na mayroon siyang kasalanan. Until iniquity was found in Him. Hallelujah. Totoo, sapagkat si Adan nung siya binilagay sa garden, walang ibang inilagay sa garden, si Adan lang. Amen? Inilagay siya sa garden at siya ang namamahala doon sa garden. Nung siya inilagay doon, perfect siya, sapagkat wala magkasalanan ng tao doon. Until iniquity was found in Him. Hallelujah. Mga kapatid, atin itong italakay siguro bro sa Okay, Pastor. kasi may oras ba tayo sa studio? Mayroon tayo praise the Lord. Pero gusto ko lang i-reassure ang bawat isa natin mga kapatid. Kung mayroong revelation ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa mga bagong nakarating, nais kong ilagay ng pundasyon ito sa inyong mga puso. Hallelujah. Kung ang ating paniniwala na walang ibang source ng buhay, kundi ang Diyos. Sapagkat yun naman ang totoo, di ba po? Di po ba mga kapatid? The only source of life is God. Hindi tayo, hindi yung ating mga magulang. Tayo ay mga recipient lamang sa kaloob na ito ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Now,
kung ang source ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos, the fact na meron kang buhay ngayon, tingnan mo ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ba ay mayroon bang tendency na ang Diyos ay magbibigo? Mayroon bang tendency ang Diyos na magbibigo? Wala. Sapagkat pag magbigo ang Diyos sa kanyang plano, kapatid, hindi na siya Diyos. That's why He is called God, sapagkat absolute siya, He is perfect in all His ways. Perfect siya. Di ba na mayroon ang buhay ngayon, yan isang patunay na kasama ka sa nilikha ng Panginoon na mayroon siya kakayahan na itawid ka doon sa panghuli talagang yugto sa buhay mo. Yan ang nais kong italin sa mga bago pa lang ngayon na nakarinig sa atin mga kapatid. Life is short because that life comes from God. Napakasiguro yung buhay niya. Siguro na pakinggan natin sa ating karamihan na life is uncertain, but that is not true. Life is certain. Napakasigurado ang buhay ng tao. Pero dadaan tayo sa trials and testing sa buhay nito. But at the end of the day, ang lahat ng tao ay makabalik sa Diyos. Hindi po totoo yung sinasabi ng parusahan ng tao doon. Sapagkat kung parusahan ng tao doon sa sinasabi nila ng lugar na yun, hallelujah, ang Diyos ay nagparusa sa kanyang sarili mismo. Why? Because man is created in the image and likeness of God. So hindi kaya ng Diyos na magparusa siya sa kanyang sarili mismo doon sa sarili niya mismo ay naparusahan. Pero mayroon siyang gagawin sapagkat yung lake of fire na yun is a lake of purification. Divine purification, yung lake of fire na yun, mga kapatid. Lahat tayo talaga ay lilinisin ng Panginoon. Sapagkat narinig niyo yung kanta natin kanina, forever holy ang Diyos. Amen po ba? Nung kinanta natin kanina, talagang umiyak yung puso ko, mga kapatid. Walang hanggan yung pagiging banal ng Panginoon. At ang kanyang layunin ngayon, ang proseso ngayon sa buhay ng bawat isa ay panumbalik niya doon sa kanya na isang Diyos na banal. Tayo yung mga makasalanan, pastor. Pero praise the Lord. Si Kristo ay binayaran ng kasalanan ng buong mundo. The Lamb that takes away the sin of the world. Amen po ba? Sa harapan ng Panginoon, malinis ka na kapatid. Pero yung kalinisan niyan, inihakbang natin yun sa proseso ng buhay na ito. But at the end of the day, every knee shall bow and every tongue shall confess. Amen? That Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Wala na siguro tayong oras, bro? Wala na tayong oras, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ngayon, ang ating activity, meron tayong, once again, ito nga din, meron si Brother Ray, na pray na nag-birthday niya January 15. Tapos merong baby shower, mga kapatid, na activity ngayon. Salamat sa Panginoon. Harinawa, establish natin na ang buhay ay tiyak. Ang bawat buhay ay tiyak, mga kapatid. Ilagay niyo sa inyong mga espiritu sapagkat nagmumuli ang Diyos. Ang lahat tayo magsitayo. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Father, we just thank you, Lord, for the revelation that you have given to us this afternoon, Lord God. Hallelujah. Even the questioning mind, Lord God, na nagtatanong sa mga bagay, Panginoon, patungkol sa iyong salita. Maraming po salamat, ikaw naglagay sa mga katanungan yan sa aming mga puso. Ang aming pong dalangin, Panginoon, na ikaw mag-provide sa amin ang kasagutan sa mga bagay na ito. Hallelujah. Hindi upang mas lalo hindi mo confuse, kundi Panginoon, may enlighten ang bawat isa sa magitan ng isang tao. Salamat sa buhay. Buhay ay tiyak, Panginoon. Ikaw ay kasama sa buhay na ito sapagkat ang nagbigay nito ng buhay na ito ay makundi ikaw. Sinamahan mo kami mula sa umpisa hanggang katapusan, Panginoon. Sinabi ng Biblia, you are the Alpha and Omega. Ikaw ang umpisa at ikaw ang katapusan. Salamat ko Diyos. Pagpalain mo ang buwan sa atin sa mga tao. In Jesus' name. Amen. Hindi po, let us all sit down. Dito na lang. Let us go to our offering. Sa mga bago po na nakatin sa amin dito sa Father's House Ministry, I just want to impart a little bit about offering.
Our church po welcome offering. We do not give any command amount to give. Pero po ang inaas ng aming church ay yung galing sa puso ang ating ibigay. Giving to the Lord is not a command, but it is a privilege. Because the Bible said, ang Panginoon daw ay mahal niya ang mga anak niya na mapagbigay. Kung kayo po ay magbibigay sa church na ito, ang aming nakukolektang pera sa offering, inilalaan po namin yan sa pagbabayad sa sanctuary nito because we are just renting here. Doon po napupunta ang aming offering. Again, offering has no limit. It's just an encouragement that when you give, it should be from your heart. Amen? Let us give an offering song. We acknowledge you, Panginoon, that you are the source of our everything. You are the source of our life, O God. At sa aming pagbibigay, Panginoon, maraming salamat na bibigyan kami, Lord, ng puso ng pagbigay. Hallelujah, we pray, O Lord, na sa mga offering nito, Panginoon, ay ma-accomplish namin ang aming bayad sa sanctuary nito kung saan kami dinadala, Panginoon, every Sunday, O God. May you continue to bless us. May you continue, O Lord, hallelujah, to bless the giver of this church, that we will not stop, Lord, but to praise you and adore you in our life, O God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you.
Panginoon, as we lay down our hand kay Brother Edwin at kay Brother Ray. Panginoon, we thank you for their lives. We thank you for their family, O God. Patuloy mo, Panginoon, ang aming dalangin sa umaga nito. Patuloy mo pagpalain ang dalawang tao na to, Panginoon. Hallelujah. Continue to bless their family, Lord. In anuman ang kanilang mga dalangin, anuman ang kanilang desire sa kanyang buhay, Panginoon, ito ay pagpalain mo, ito ay sagutin mo according to your purpose and glory, Panginoon. And Lord, continue to bind their family, Lord, with the love that comes from you alone. A love that cannot be broken, oh God, hallelujah. Patuloy mong ibuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya, Panginoon, hallelujah. Again, Panginoon, sa aming nakiisa, sa dalangin na ito, we just want to give you praise, we just want to give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.
Father, we are grateful for the privilege of gathering around your word today. Yes, Lord. It is a gift that reminds us of your faithfulness, love, and unchanging nature, as well as our calling as your people. Yes, Lord. Your word challenges us and comforts us and shapes us, and for that we are deeply thankful. As we read this moment, we ask for your Spirit to guide us, O God. Help us not to let the truth we have heard remain confined to this place and to carry them into our daily lives, O God. May your word strengthen our faith, refine our character, O God, and direct our steps. Inspire us to live with purpose, love with sincerity, and serve with humility, Lord. Teach us to yearn for more of your wisdom and to trust in the promises you have spoken. Thank you, Lord. The trials we face reminds us of your steadfastness, and in the joys we experience, remind us to give you praise. Hallelujah. Go with us now, Lord, and may the light of your word shine through us in all we say and do. We entrust ourselves to you, confident in your grace and mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless mga kapatid. Magandang hapon sa lahat. Ating pastora, walang hapon. Yeah. Sige po, pagpapatuloy natin ang ating celebration sa cafeteria.